Binago ko lang ng kaunti ang bangkang pangingisda sa bahay. Hindi ko inakala na halos mapatayan ko si Papa sa takot. Paano nagkaroon ng kanyo na pangbarko ang bangkang pangingisda? 2 turret ng machine gun. Ano ba iyan? May isa pa palang missile launcher. Parang nilabag ng isdang ito ang batas ng langit ha. Sa sobrang takot ni Papa, gusto niya akong isuko agad. At ang dahilan kung bakit ko ito ginawa ay, noon, si Papa ay pumalaot para mangisda at sinalakay ng mga pirata. Halos nalipol ang buong pamilya namin sa kamay ng mga pirata. Nang muling mabuhay ako, hindi ko pinigilan si Papa na pumalaot. Sa halip, ginamit ko ang aking espesyal na kakayahan para makabuo ng isang set ng ship-mounted weapons. Para gawing SE-class frigate ang bangkang pangingisda. Sumama ako kay Papa sa dagat. Noong araw bago kami umalis, dinala ko diretso sa pantalan ang mga sandatang ginawa ko. Masigla kong itinuro iyon kay Papa. Papa, kapag meron ito, hindi na matatakot sa mga pirata ang ating cargo ship sa dagat. Ang nasa loob ay tinatawag na GAI-630. Dobleng 6 baril na 30 mm na close-in naval gun. Kapag umatake sa mga pirata, parang paghiwa ng laman sa chopping board lang, sobrang swebe. Ito ang 65 type anti-diver grenade launcher. Panghuli sa mga lumalangwi-langwi na gustong lumapit sa gilid ng cargo ship na parang mga kalat-kalat na pirata. May 2 pang 14 na .5 mm na machine gun. Kahit gaano karaming pirata sa Gulf of Eden, papagutin natin silang lahat. Pero si Papa, si losing tao, tulala sa gulat. Kahit hindi pa siya kailanman naging sundalo. Matagal na siyang nasa negosyo ng paglalayag at kargamento. Hindi rin kakaunti ang mga E-class na barkong nakita niya. Ang mga kanyon at gun mount na ito. Halatang halata na pang-configure ito sa isang E-class na barko. Nataranta agad si losing tao. Nako, anak ko. Huwag mo nang sabihin yan. Saan mo ba nakuha ang mga iyan? Nakakabita yan, alam mo ba? Kakapasok mo lang sa kingda. Hindi pwedeng magkamali ng ganyan ang ating pamilya. Tara, tara. Hahatid na kita ngayon din para humingi ng tawad sa mga pulis. Tara na, ano pang hinihintay mo? Habang sinasabi niya iyon, hinihila na ako ni Papa para sumuko. Malakas kong inalis ang kamay niya. Papa, anong kalokohan ang sinasabi mo? Walang nagnakaw nito. Ako mismo ang gumawa ng lahat. Dumaan si Tito Luzengbo ng dahan-dahan. Tiningnan niya ang mga ito at napangiti. Jing Hong, saan mo nakuha ang mga props na ito na parang pangpelikula? Ang galing pa ng pagkakagawa, mukhang totoo nga. Natigilan si losing tao. Mabilis siyang nagtanong. Kuya, sinasabi mong props ito para sa pelikula. Yes hindi naman pwedeng totoo yan, di ba? Nakakita na ako ng ganito sa Tsi. Sa tingin ko, peke ito. At saka, nasa 10 years pa lang si Jing Hong. Saan niya naman makukuha ang ganitong bagay? Makinig ka na lang sa kung ano-anong sinasabi niya. Dahil mukhang kapani-paniwala ang sinasabi ng kuya niya. Napatawa at naluha na lang si losing tao. Itinaas niya ang kamay at binigyan ako ng isang sampal sa noo. Ikaw na batang yan. Magbasa ka pa ng ilang araw. Nangahas ka pang lokohin ang sarili mong ama. Papa, peke talaga ang lahat ng ito. Bakit ayaw mo namang maniwala? Haha. Sige na, naniniwala na si Papa. Bilis, ikarga na sa barko. Sumasagot lang si losing tao sa bibig niya. Habang kinukuha ko na ang walkie-talkie, tinawag ko ang lahat para tumulong. Nang makita kong isa-isa nang lumilitaw ang mga kamag-anak, na may kapareho ring gulat na ekspresyon niya kanina. Mabilis na humiti si losing tao at ipinaliwanag sa lahat. Mga kasama, kalma lang. Mga props lang ang mga ito. Natakot si Jing Hong na baka makasalubong tayo ng mga pirata, kaya ito ang panakot nila. Parang panakot sa palayan lang iyan. Nang marinig iyon ng lahat, gumaan ang loob nila. Agad nilang binuhat ng sabay-sabay ang mga sandata papunta sa barko. At puro puri pa, sobrang totoo raw ng pagkakagawa ng props. Nawalan na ako ng masabi. Pero tinamad na rin akong magpaliwanag pa. Props na kung props. Basta sa oras na iyon, maprotektahan lang ang lahat ng ligtas. Para hindi na rin umabot sa puntong ang tatay ko mismo ang aaksyon laban sa akin para sa katarungan. Kinabukasan, umalis na ang cargo ship ayon sa plano.
Dumiretso ito papunta sa ibang pantalan. Kailangang magpa-inspeksyon sa checkpoint G. Makalipas ang ilang sandali sa checkpoint G. Si Hepe Zumingi ay nakaupo sa opisina at nagbabasa ng mga papeles. Biglang pumasok ang isang sundalong hingal na hingal. Binangga niya at nabuksan ang pinto ng opisina. Hepe, may malaking problema. May lumitaw sa dagat na hindi kilalang armadong barko. Mukha lang din itong karaniwang cargo ship. Pero may nakalagay na twin-mounted na 6-barrel sieve sa ibabaw. Yunhai ang pangalan ng barko. Biglang parang sumabog ang ulo ni Zumingi. Twin-mounted 6-barrel sieves. Kapag malapitan itong nagpaputok, baka walang isang barkong makatakas sa buong pantalan. Tulad ng hangin, umakyat si Zumingi sa observation deck. Tama nga. Ang mga armas sa barko ay kaparehong-kapareho ng sinabi ng sundalo. Ang kalibre ng sieves na iyon, mga 30 mm siguro. Kailangang agad ilikas ang mga tao. At sabay na humingi ng suporta sa nakatataas. Ano ba ang ginagawa ng mga tao sa gid? Pati ganitong kalaking gulo, nagawa pa nilang ipasok. Lalong nainis at nataranta si Zumingi. Sa sandaling iyon, may isa pang sundalo ang sumigaw pataas. Hepe, ang Yunhai na may serial number na 89,757 na cargo ship, ay humihiling na pumasok sa pwesto ng daungan para mainspeksyon. Natigilan si Zumingi. Muli niyang itinaas ang binoculars para silipin ng mabuti. 89,757 din pala ang numero ng hindi kilalang armadong barko na iyon. At sa unahan ng barko, kitang-kita ang pangalang Yunhai. Ano ba talaga ang nangyayari? Kailan pa ba nagkaroon ng armas ang mga cargo ship sa loob ng bansa? At napaka-advanced pa ng kagamitang pandigma nito. Agad bumalik si Zumingi sa opisina. Binuksan niya ang computer at sinuri ang rehistro ng barko. Tinapos niyang isa-isang basahin ang mga papeles. Doon lang siya kumuha ng komunikasyon. Tinawag ang Yunhai na cargo ship. Ako si Zumingi, hepe ng base checkpoint sa Haizao. Ano ang nangyari sa mga sandata ng barko ninyo? Nang sagutin ni Luzeng Tao ang tawag sa komunikasyon. Yung paliwanag na ginamit lang ang props para takutin ang mga pirata, ay inulit niya ng buong buo. Pagkarinig ni Zumingi, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Ipatabi muna ang barko sa mas liblib na pwesto. Pagkatapos, siya mismo ang pumunta roon kasama ang mga tao niya para magsiyasat. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahang pumasok ang Yunhai sa pwesto. Mabilis na inayos ni Luzeng Tao ang mga kaugnay na papeles at proseso. Kasama ang mga EZ, iniabot niya ang lahat kay Zumingi. Hawak ang mga dokumento, sinuri pa niyang mabuti ang lahat. Matapos niyang suriin ang mga gihi at mga papeles. Wala siyang nakitang kahit kaunting mali. Agad niyang inutusan ang inspection team na sumakay sa barko. Isa-isa nilang sinuri. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya sa deck ang twin-mounted 6-barrel sieves. Parang natigilan at natulala siya. Sa likas na pakiramdam na nabuo sa maraming taon sa serbisyo. Habang lalo niyang tinitingnan, lalong hindi na ito mukhang props. Kaya lumingon siya at tinitigan si Luzeng Tao. Kapitan Lu, bakit niyo naisipang maglagay ng mga ito sa barko? At sabi niyo pa, para raw takutin ang mga pirata. Pagkarinig nito, napangiti ng mayabang si Luzeng Tao. Ako ang pinaalalahanan ng anak ko na hindi pa ganoon kapayapa sa bandang Aden Bay. Espesyal na inihanda para sa akin. Noon, nagulat din ako ng husto. Ang talas talaga ng utak ng anak ko. Kaya ang top score sa entrance exam ngayong taon sa Haizao. Top score sa entrance exam. Hindi kaya ang anak mo ay si Lu Jinghong? Siya nga. May anak din sa bahay si Zumingi. Ngayong taon, sasali rin siya sa entrance exam. Matagal ko nang narinig ang pangalang ito. Sa mismong sandaling iyon, bumalik ang ilang sundalong ipinadala para mag-inspeksyon sa ibang lugar at nag-ulat. Walang problema ang inspeksyon ng kargamento sa barko ng station chief. Pero sa pinakalikod ng aft cabin, may isang kwartong nakalock. Huminto siya sa pagsasalita. Biglang nanlumo ang mukha ni Zumingi. Napatulala rin si Luzeng Tao. Hindi ba storage room lang naman iyon sa loob ng aft cabin? Yung tipong pinaglalagyan lang ng sirang kalat at basura araw-araw. Paano biglang nakalock iyon ng walang dahilan? Biglang kinabahan ang lahat.
Agad akong lumabas para sumagot sa tawag. Ang kwartong iyon ang pansamantala kong ginawang control room. Nilagyan ko pa ng radar at sonar positioning system. May 2 computer sa loob. Nang lumabas ako, sinarhan ko na rin agad. Ngayon, pupunta ako roon at bubuksan ko ang pinto. Siyempre, kalahati lang ng sinabi ko iyon. Hindi ko naman ibinunyag ang buong sikreto. Ang tunay na gamit ng 2 computer na iyon ay para tulungan ang malalaking armas sa labas, na mabilis makilala ang lakas ng apoy ng kalaban, at makapagsimula ng pag-atake. Pagkatapos, pinangunahan ko sila papunta sa aft cabin. Kinuha ko ang susi at binuksan ang pinto. Una munang sinuyod ng tingin ni Zumingi ang mga monitoring screen sa computer. Pagkatapos, napunta ang tingin niya sa 2 kahong-kahoy sa sulok. Sa isang tingin pa lang, bigla siyang nag-iba ng mukha. Sa loob, may 2 pang set ng 30mm close-in defense weapon. Kasama ang general purpose machine gun. Ang bigat ng bakal at ang detalyado ng pagkakagawa ay nakabigla sa kanya. Ang mga baril na ito parang napakahusay ng pagkakagawa. Inabot niya ang kamay at kinuha ang isa. At maingat niya itong binaligtad para inspeksyonin. Pero sa mahalagang bahagi, nakapa niya ang isang bakanting pwesto. Doon lang siya bahagyang nakahinga ng maluwag. Noong sandaling iyon, halos inakala niyang totoong lahat iyon. Buti na lang, sa mahahalagang bahagi may kulang na piyesa. Kahit ibato pa ito sa langit, hindi pa rin ito makakaputok kahit isang bala. Nang makita niyang luminaw ang mukha niya, mabilis din akong nagdagdag ng paliwanag. Ito ang gawa ko noong ginagawa ko ang close-in defense gun. Mula sa mga natirang materyales at piyesa. Kaya pinagsama-sama ko na lang ang mga ito. Tumango si Zumingi. Hindi na rin niya ito gaanong kinapitan. Tutal, hindi naman talaga mapayapa ang dagat nitong mga huling araw. 3 buwan na ang nakalipas. May kakalabas lang na malaking insidente sa bandang Aden Bay. Ngayon, bawat cargo ship na dumaraan sa dagat ay kailangang mag-ingat ng husto. At saka, nalaman niya. Ang pamilya naming Lin, mula sa mga ninuno hanggang sa mga apo, ay pawang mga mangingisda. Sa napakaraming taon ng mga record, malinis na malinis ang lahat. Sa huli, napilitan pa rin silang pumirma at pinadaan kami. Bago siya tuluyang umalis, lumingon pa siya at sinulyapan ang close-in defense gun sa arm plate. Ang itsura niyan kapag nakatayo lang ay nakakatakot na. Tandaan ninyong balutin ng waterproof cloth o kung ano paman. Para hindi mapagkamala ng iba kapag nakita nila. Opo, opo. Paulit-ulit na tumango si Luzeng Tao at sumang-ayon. Habang pinagmamasdan ko ang papalayong mga likod ni Zumingi, hindi ko napigilang bumuga ng mahabang hininga. Buti na lang at maaga kong tinanggal ang mga pangunahing estruktura. Kung hindi, mas malaking gulo sana ang aabutin natin ngayon. Mabilis na muling aalis ang Yunhai. Nakatayo ako sa gilid ng barko. Pinagmamasdan ang walang katapusang karagatan na tila maihimalang sumisibol. Bigla akong tinapik sa balikat. Juicy! Sa lakad na ito sa dagat, pwedeng umabot sa mahigit 100 milyong tubo ang kita. Pagbalik mo, mag-aral ka ng mabuti. Huwag mong alalahanin ang mga usapin sa bahay. Hintayin mong tumanda ako at hindi na ako makakakilos. Saka ko pa matitikman ang ginhawa ng aking anak. Nakita ko ang ngiti sa sulok ng labi ni Papa. Tahimik kong kinuyom ang 2 kamao. Nagsisiksikan sa dibdib ko ang matinding galit sa mga pirata. Sino ang mag-aakala na ang simpleng pangarap na ito, sa gitna ng nagangalit na mga pirata at putok ng baril, ay nauwi sa walang katapusang sakit? Noong una niyang buhay, araw at gabi niya akong sinusugatan ng paulit-ulit sa loob ng 4 na taon. Hanggang sa tuluyang malungkot at maglaho ang buhay ko. Kaya nang bumalik ako sa mundong ito, hindi ko hinayaang sumuko si Papa sa paglayag na ito. Dahil gusto kong iparanas sa mga piratang iyon kung ano ang ibig sabihin ng kabayaran sa dugo. Kapag sobra na ang kasamaan, tiyak ang kapahamakan. Napakabahag ng buhay sa dagat. Pagkalipas ng mahigit 20 araw, sa wakas ay nakapasok na ang cargo ship sa Somali waters. Nabuhayan din ang loob ko. Para maagang matukoy ang mga bakas ng mga pirata, ang Yunhai ay patuloy na nagmamasid. Mahigpit kong hinawakan ang binoculars at nagbantay. Noong araw na iyon, kakasimula ko palang tumingin. Nang may makita akong alon ng tubig sa malayo. Isang kakaibang alon na gumagalaw.
Ang biglang pagbabagong iyon ay agad na nakakuha ng pansin ko. Dahil ang karaniwang alon sa dagat ay mahahaba at sunod-sunod. Pero ito, halatang bangka ito, o alon na likha ng mabilis na bangkang panlusob. Mahigpit kong hinawakan ang binocular sa kamay ko. Tama nga, may isang maliit na itim na tuldok sa malayo, na mabilis na papalapit sa amin. Mga pirata. Mga pirata nga. Agad akong tumalikod at tumakbo papunta sa tulay ng barko. Papa, mukhang may mga pirata sa Timog Silangan. Napakabilis nilang dumating. Mukhang natuklasan na nila tayo. Napabalikwa si Luzeng Tao, na kanina ay mahimbing na natutulog. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa pagkakahiga. Kinuha ko ang binocular sa kamay niya at tumakbo papunta sa kubyerta. Nang tumingin ako sa malayo, sa unang tingin, agad na natigilan si Luzeng Tao. May ilang dosenang bangkang panlusob. Bawat isa ay may sakay na 4 o 5 tao. At bawat isa ay may dalang sandata. Mga klasikong mahi assault rifle. At maging mga rocket launcher. Halos isang iglap lang ang lahat. Agad na pinatunog ni Luzeng Tao ang alarm sa tabi. Biglang nagkagulo ang lahat ng tao sa barko. Mamamatay na ba tayo? Ayoko pang mamatay dito. Bilisan natin at sumuko. Ibigay na natin sa kanila ang gusto nila. Baka sakaling maligtas pa ang mga buhay natin. Ayoko. Wala pang ang kausap na maayos. Kapitan Lu, puntahan mo na sila at kausapin. Pwede nating ibigay sa kanila ang pera. Nang marinig ang takot at hikbi ng mga tao. Lahat kayo, tumahimik muna. Akala niyo ba, kung hihingi tayo ng awa sa mga pirata, palalampasin nila tayo? Sabi niya, kinuha ni Luzeng Tao ang satellite phone. At humingi ng saklolo sa lokal na otoridad. Pero nang marinig ng kabilang panig ang paliwanag ni Luzeng Tao, kalmado lang nitong sinabi na magpapadala sila ng mga tao para magsiyasat. Nang marinig ko ang matamlay at tamad na boses sa telepono, napausli ang mukha ko sa inis. Pero hindi niya ito sinabi sa mga taong nasa paligid. Sa halip, ibinalik niya ang tawag sa Haizu Military Checkpoint. Nang marinig ni Zumingi na ang Yunhai ang humihingi ng saklolo, nataranta rin siya. Agad na sumigaw ang sundalong nasa tabi niya. Mabilis na iugnay ang lokal na Coast Guard sa dagat. Agad na kumilos ang sundalong nasa gilid ng marinig iyon. Pero ilang sandali pa, pinuno ng himpilan. Sabi nila may ipinadala na silang mga tao roon. Pero dahil malayo ang distansya, sinabi nilang aabutin ng hindi bababa sa 4 na oras bago makarating. Pagkatapok ng kamao ni Zumingi sa mesa ng command, nag-isip siya at nagpatuloy. Suriin mo agad. Tingnan kung may barkong pandigma na nagroronda malapit sa Yunhai. Sabihin mong may mamamayan ng Longguo na nasalubong ang mga pirata at humihingi ng tulong. Dinampot ng sundalong nasa tabi ang keyboard. Pagkatapos ng sunod-sunod na mabilis na pagpindot, natuklasan niyang ang frigate formation ng Fok ng Beautiful Country ay nagroronda sa malapit. Nasa panganib ang inyong mga mamamayan ng Longguo dahil sa mga pirata. Ano naman ang kinalaman niyan sa hukbong dagat naming Beautiful Country? Kung gusto ninyong magpadala ang hukbong dagat ng Beautiful Country ng rescue team, hindi naman imposible. Mag-apply kayo sa opisyal na paraan sa amin ng Longguo. Kapag naaprubahan na ang aplikasyon, doon palang tutungo ang hukbong dagat ng Beautiful Country para sumagip. Nang marinig iyon ni Zumingi, nanggigigil siya sa galit. Labis niyang naramdaman ang sakit ng isang mahinang bansang walang diplomasya. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang may nagsalitang sundalo sa takot. Masama ito. Pinuno ng himpilan. Ang satellite signal namin malapit sa lokal na karagatan. Biglang na-block. Ang 120, 130, 200, at 227 ay biglang na-block. Sa loob ng area ng Yunhai, hindi magamit ang lahat ng satellite signal. Nang marinig ang ulat ng sundalo, parang tinamaan ng kidlat si Zumingi. Namutla ang mukha niya. Ano pa bang hindi malinaw dito? Sila mismo ang pumutol sa satellite signal. Sila ang payong proteksyon ng mga piratang iyon. Nang maisip niya ang batang henyo na iyon, napaupo ng bagsak si Zumingi sa upuan. Kasabay nito, sa cargo ship na Yunhai, tinitigan ni Luzeng Tao ang nasa kamay niyang satellite phone. Ang babala na walang signal. At tuluyan na rin siyang nawala ng pag-asa.
Lumingon siya at tiningnan ang mga taong naguguluhan at balisa. Wala na tayong ibang paraan. Sa halip na magpahuli na lang ng walang laban. Mas mabuti pang lumaban tayo sa kanila. Bigyan natin ang mga bata ng kaunting oras para makaligtas. Lumaban tayo sa mga walaghiya. Kahit hindi man natin sila matalo. Kailangang ilabas natin ang lahat ng lakas at makakagat tayo ng kahit isang pirasong laman nila. Para makatalon agad ang mga bata mula sa barko. At pagkatapos, sa gilid ng barko, huwag na kayong aakyat ulit. May kumuha ng bakal na pamalo. May sumunggab ng kahoy na pamalo. Nga, sa halip na hintayin lang ang kamatayan. Mas mabuting makipagsapalaran tayo sa mga buwisit na piratang ito hanggang mamatay. Nang makita ni Luzeng tao na hindi na balisa ang lahat, naisip niyang magsabi ng huling habilin sa anak niya. Pero nawala na pala ito. Noong naghahanda na sana siyang lumabas para hanapin ito. Dumagundong akong pumasok sa silid ng barko. Tumingin ako sa lahat. Mga kasama, huwag kayong magpanik. Kaya nating pigilan ang mga pirata. Tiningnan ko si Papa. Papa, sinabi ko na sa inyo. Ang mga sandata na ginawa ko ay hindi modelo kundi tunay. Pagkasabi noon, inilipat ko sa gitna ang dalawang kahon. Mula sa isang kahon, kinuha ko ang isang machine gun. Kasunod noon, kumuha rin ako mula sa kahong nasa tabi ng mga kailangang piyesa. Sa isang iglap, na-assemble ko agad ang machine gun. Pakiusap, maniwala kayo sa akin, mga nakatatanda. Hindi ko gagawing biro ang buhay ko at ang buhay ninyo. Mga bata, sundan ninyo ang galaw ko. Buksan ang kahon at ikabit lahat ng piyesa sa loob. Puno ng hindi makapaniwala ang mga mata ng lahat sa barko. Pero pinigilan nila ang pag-aalinlangan at kumilos. Kasabay nito, sa dagat, isang grupo ng mga pirata ang humuhuni ng kung ano-anong kanta. Dahan-dahang sumusugod sakay ng speedboat. Puro kabaliwan at saya ang nasa mga mata nila. Pero nang ang kanilang mga assault boat ay halos sumadsad na sa loob ng 3 milyang pandagat mula sa cargo ship. Nagbago ang mukha ng isa sa mga tagamasid. Mabilis siyang tumakbo kay Hasan Saleh, ang boss nila. At iniulat ng totoo ang nakita niya. Si Hasan ay may kagat na tabako. Kinuha niya ang binoculars mula sa pirata sa tabi niya at sumulyap. Kaagad siyang napakunot noo. Bakit may kanyo ng barko sa ship na ito? At bakit marami pang humahawak ng mga machine gun? Hindi ba sabi nila cargo ship lang ito? Pero nang tiningnan niyang mabuti, napangiti si Hasan. Kahit may hawak silang mga baril. Halatang litong-lito sila. May ilan pang ang walang baril sa kamay. Kundi bakal na pamalo. O kahoy na patpat. Parang biglang naunawaan ni Hasan ang lahat. Lalong naging excited ang mukha niya. Ibinaba niya ang binoculars ng walang kaba at mumiti. Huwag magpanik. Gusto lang tayong linlangin ang mga pa-cute na ito. Kahit may bitbit silang mga sandata. Takot ang nakasulat sa mga mukha nila. May ilan pang ang pamalo lang ang dala para magmukhang armado. Halata namang pampalabo lang iyon. Hindi ko alam kung saan nila kinuha ang mga props na yan. Mga pare, pasulong. Ipakita natin sa kanila kung ano talaga ang totoong baril. Nang marinig iyon, nagliwanag ang mga mata ng mga alalay na pirata na parang naunawaan nila bigla. Mas lalo nilang hinangaan si Hasan. Pinabilis nila ang mga assault boat at sumugod papunta sa Yunhai. Kasabay nito, sa cargo ship na Yunhai, pagkatapos kong ipamigay ang mga machine gun para sa depensa, pumunta ako sa maagang inihandang control room ng armas. Ipinatarget ko sa radar ang target. Hinintay ko lang na pumasok sila sa huling bitag. Sayang lang, minadali ang paghahanda ngayon. Kaya walang infrared sensor at face-locking system. Kaya tantya lang ang pwede kong itutok. Hindi ko magawang eksaktong tamaan. Pero sapat na iyon laban sa mga piratang ito. Sa wakas, nang nasa 2 o 300 metro na ang mga assault boat. Nagsimula akong magbilang sa isip. 5, 4, 3, 2, 1. Pagkatapos ng bilang ko, ang kanyon sa deck ay umalingaw-ngaw ng kalampag na tunog. Kasunod nito, bumuga ang apoy at sunod-sunod ang bala. Ang ilang pinakamabilis na assault boat sa unahan. Sumabog agad. Matinding liwanag ng pagsabog ang sumabog sa dagat. Pero ang sabi nga, sa isang iglap, napabagsak nito ang mahigit 10 assault boat nila. Natigilan sa takot ang mga natirang pirata sa eksenang iyon. Ang ilan, hindi man lang nakaikot. Nagkagulo at natumba sa takot.
Nahulog sa dagat. Ilang pirasong barko na lang ang nakatakas na parang mga asong basang sisiw. Wala na ang dating yabang nila. Sa Yunhai, hindi makapaniwalang napatitig ang lahat sa nangyari. Biglang sumabog ang sigawan ng tagumpay. Nanalo tayo. Nanalo talaga tayo. Napagtabuyan natin ang mga pirata. Totoo ang mga sandatang ito. Totoo, haha. Hindi na tayo mamamatay. Hahaha. Masyadong mabilis tumakbo ang mga pirata. Hindi ko pa nga naipaputok ang baril ko. Labis na ligaya ang bumalot sa lahat matapos makaligtas. May tumatawa, may umiiyak. Hindi pa rin nawala ang takot. Pero lilipat tayo. Sa kabilang banda, ang mga piratang tumatakas ay natataranta pa rin. Hindi pa rin sila makapaniwala sa nangyari. Mga demonyo. Ang mga Tagalongkeda ay mga demonyo. Napakakatakot nila. Gusto ko nang umuwi sa nanay ko. Hinawakan ni Hasan Saleh ang kanyang sugatang hita. Pinipilit tiisin ang matinding sakit. Inilabas niya ang kanyang satellite phone. At nang magkaroon ng signal, agad siyang tumawag. Boss, duda akong niloko tayo. Ang sabi, cargo ship lang ito. Pero isa pala itong nakakatakot at mapanlinlang na barkong pandigma. Nawalan tayo ng higit 20 speedboat. At halos 100 tauhan. Ang kakapal ng mukha nilang bigyan tayo ng maling impormasyon. Pabalikin mo na ang mga tropa para magpagaling. Ako ang kakausap sa kanila para magkaalaman. Pagkasabi niyon, direktang tumawag siya. Sa commander ng carrier na Fok, si Rose Coleman. Gayunman, nang marinig ni Rose na ang barko ng Longkeda ay may mga armas pandigma. Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Hindi na niya pinansin ang mga katanungan. At agad na ibinaba ang tawag. Agad siyang nag-utos sa escort fleet ng Fok. Umalis na kayo agad. Puntahan niyo ang area kung nasaan ang Yunhai ng Longkeda. Ang mga hinayupak na iyon. Ginawa nilang barkong pandigma ang isang merchant ship. Paglabag yan sa International Treaty. Kunan niyo ng litrato bilang ebidensya. Pagkatapos ay palubugin niyo sila. Matapos magbigay ng utos. Tumawa ng malakas si Rose. Samantala, sa barkong Yunhai. Habang pinapanood ko ang mga taong nagdiriwang. May bigla akong naisip. Pagkatapos ng aksidente noong 2007 sa buhay ko noon. Palagi kong sinusubaybayan ang balita tungkol sa Aden Bay. Bandang taong 2010. May tsismis na nakikipagsabuatan ang mga kanluraning bansa sa mga pirata. Dahil dito, naalala ko ang naputol na satellite signal kanina. Itigil niyo na. Baklasin niyo lahat ng kanyon. Pagkatapos naming baklasin. Nakita naming mula sa malayo. Paparating ang escort ship na Fok ng mga Amerikano. Sila nga ang mga epal na to. Biglang may pumasok na ideya sa isip ko. Isang magandang plano. Lumingon ako kay Papa. Papa, pakisugo ng magpapadala ng telegrama. Isulat nyo. Maraming salamat sa mga barkong pandigma ng Amerika sa inyong tulong. Siguradong magpapasalamat kami ng lubos sa kanila. Padalhan nyo ng ilang kopya ang lahat. Pagkasabi nyon, natulala si losing tao. Tayo ang nagpatalsik sa mga pirata, bakit natin sila pasasalamatan? Bakit natin gagawin yan? Nang makita ko ang reaksyon ng lahat. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Diretso ko silang ipinaliwanag. Papa, pag-isipan niyo ng mabuti. Bakit kaya palaging nakatambay ang mga barko ng Amerika rito? Bakit ang lalakas ng loob ng mga pirata rito? Magtiwala kayo sa akin. Siguradong tama ito. Sa kabilang banda, sa escort ship na Fok, tiningnan ni Kapitan Charles Walker ang nagkalat na mga debris sa dagat. Tapos ay tumingin sa malayo, sa barkong Yunhai. May ngiting mapang-asar ang kanyang mga labi. Kapag naabutan natin ang Yunhai, at nakakuha tayo ng litrato. Isang malaking tagumpay na to. Habang nagpapantasya si Charles ng promosyon. Biglang may tumawag mula sa commander ng carrier na si Rose. Ano ba talagang ginawa nyo? Bakit sinasabi ng mga Tagalongkeda na kayo raw ang tumulong sa kanila sa ambus na ito? Napasuko na ang mga pirata. Ang cute mo naman. Kailan pa ba ako tumulong sa mga Tagalonggo na lumaban sa mga pirata? Habang naririnig ang galit na sigaw ni Rose, napatulala si Charles. Sa mismong sandaling iyon, biglang may ipinadalang telegrama ang isa sa mga tauhan niya.
Nang makita ang nilalaman nito, pakiramdam ni Charles, parang bagsak na bagsak ang buong mundo niya. Salamat sa Amerikanong frigate na tumulong sa cargo ship ng Longguo na durugin ang mga pirata. Bilang pasasalamat, magdodonate kami ng 10,000 yuan. Sana hindi nila mamasamain, mga Amerikano. Malakas na sinuntok ni Charles ang mesa. Lihim, sukdulan ang galit niya. Lihim din, gusto niyang samantalahin ang pagkakataon para palubugin agad ang Yunhai. Pero dahil nakatanggap din sila ng telegrama, ibig sabihin kumalat na ang balitang nakaligtas ang Yunhai. Kung kikilos tayo ngayon, lalo lang lalaki ang problema. Makalipas pa ang ilang sandali, dumating na rin sa wakas ang lokal na unit ng hukbong dagat. Pero hindi lumapit ang barko nila sa Yunhai para magtanong, kundi huminto sila sa tabi ng Amerikanong frigate. Mukhang natanggap din ng mga taong iyon ang aming bukas na telegrama. Akala nila talagang ang Amerika ang kumilos. Kaya ngayon, nagmamadali silang pumunta para magsipsip at magpasalamat. Hindi ko lang alam kung ang kapitan ng Amerikanong frigate, pag narinig ang papuri ng lokal na hukbong dagat, ay matutuwang mapapangiti, o sa sobrang inis ay masusuka ng dugo. Pero biglang may tumunog na paalala sa utak ko. Binabati ang host, matagumpay mong natapos ang unang pagsubok sa bagong sandata. Matagumpay na napatay ang 102 pirata. Nakakuha ka ng gantimpalang si panandang pandagdag at 3,000 puntos. Isang gamit lang ng sandata, ganito karaming tao ang mamamatay. Kung susubukin pa ang iba pang bagong sandata sa susunod, kailangan din bang pumatay ng tao? Napanginig ako sa lamig, pero mabilis ko ring naunawaan. Ang mga tulad nilang halang ang kaluluwa na pirata, karapat-dapat lang sa kanila iyan. Ang ginawa ko ay parang pagtakbo sa panig ng langit para sa katarungan. Itinaas ko ang tingin ko sa napakalaking barkong pandigma ng Amerika sa harap ko. Sa panahon ngayon, malayo pa rin ang teknolohiya ng Longguo sa Amerika ng isang malaking agwat. Kung magkakaroon lang sana ako ng teknolohiya ng mga barkong pandigma ng Amerika. Katatapos lang sumibol sa puso ko ang ideyang iyon. Nang tumunog sa tainga ko ang paalala ng system. Host, kayang humango ng proseso ang sistemang ito batay sa mismong bagay. Kapag sumampa ka sa frigate ng kalaban, pwede kang gumastos ng puntos para mahango ang teknolohiya ng barkong pandigma. Ang barkong pandigma sa harap mo ay isang aktibong barko ng Amerika. Marami itong makabagong teknolohiya. Sa ngayon, malamang wala pa ang Longguo niyan. Dapat samantalahin ko ang pagkakataong ito para kumubra pa ng isa. Sa kabilang panig, si Rose, ang punong commander ng Amerikanong carrier na Fok. Halos pumutok na sa galit. Maliwanag na isa itong planong 3 pakinabang sa isang hirit. Bakit ngayon kami pa ang napahamak? Dapat ninyong tandaan, dati kapag ginamit nila ang taktikang ito. Kahit dami na nilang naloko na cargo ship mula sa ibang bansa, wala pa ring nangyari. Pero ngayon, sila pa ang napadapa ng sobrang lala. Mas malala pa. Paglabas ng telegramang pasasalamat na iyon. Kung gusto pa nilang patuloy na gamitin ang mga pirata para magnakaw ng mga cargo ship ng ibang bansa. Sa tingin ko, hindi na ubra. At dahil sobrang mapaghiganti ang mga piratang iyon, baka sa hinaharap, ang mga cargo ship ng Amerika ay pwedeng gantihan at atakihin ng mga pirata. Isang maayos na pagkakakitaan sana. Naputol lang ng ganito. Sa oras na iyon, sa ibabaw ng dagat, ang mga barkong pandigma ng Amerika at ang mga barko ng lokal na unit ng hukbong dagat ay dahan-dahang papalapit sa Yunhai. Pagkatapos tumigil ng maayos ang barko. Nang tuluyang huminto ang barko, isang lalaking nasa gitnang edad na mukhang taga-Longguo ang sumampa sa Yunhai. Ang sumampa sa Yunhai. Ang dumating pala ay si Song Jinghe, ang ambasador ng Longguo sa lugar na ito. Tiningnan ni Song Jinghe ang lahat ng mga tao sa barkong Yunhai. Hindi maitago ang kanyang matinding pananabik sa boses nito. Talagang naghirap kayong lahat. Kung hindi dahil sa kakulangan ng puwersang pandagat ng ating bansa, hindi sana mangyayari ang ganitong mga bagay. Ang pagdating ni Song Jinghe ay nagdulot ng malaking emosyon sa lahat. Kahit hindi na sabihin ni Song Jinghe, alam na ito ng lahat. Hindi sa ayaw tayong iligtas ng Longguo, kundi sa layo ng distansya, hindi ito praktikal. Higit pa rito, si Song Jinghe ang unang humingi ng tulong sa otoridad ng dagat doon. Sapat na ang ginawa niya. Nang makitang halos tapos na ang pagbati ng lahat,
Diretso akong lumapit kay Song Jinghe. Embahador Song, salamat po sa inyong personal na pagpunta rito. Ngunit dahil sa barkong pandigma ng bansang Amerika, na nagbigay ng suporta sa atin sa tamang oras, kaya tayo nakaligtas. Kaya po sana, isama niyo kami sa barkong pandigma ng Amerika. Gusto ko po silang pasalamatan ng personal. Sandaling natahimik si Song Jinghe nang marinig ito. Sa totoo lang, hindi rin siya naniniwala sa pagliligtas ng Amerika. Noong una, gusto pa sana niyang magtanong ng malinaw. Pero dahil nandoon ang mga otoridad ng dagat, hindi siya makapagtatanong ng madiin. Ngayong narinig niya ang sinabi ko, nawala na ang kanyang pagdududa. Tumango siya at pumayag na lang. Mabilis, sa tulong ni Song Jinghe, kami ni Papa at ang iba pa ay matagumpay na nakasakay sa barkong pandigma ng Fok. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay, sa mismong segundo na tumuntong ako sa barkong Fok, ay may serye ng mga notification mula sa system sa aking isipan. Binabati kita, host, matagumpay kang nakasampa sa barkong pandigma ng Fok. Otomatikong sinusuri para sa iyo. Pagsusuri sa 25%, otomatikong sinusuri para sa iyo. Habang naririnig ang mga boses sa aking isipan, halos hindi ko maitago ang ngiti sa aking mukha. Hindi nagtagal, nakita namin ang kapitan ng barko, si Charles Walker. Ngunit ang mukha ni Charles ay sobrang lamig. Tila ba kaaway ang tingin niya sa amin. Pero hindi pa tapos ang pagsusuri. Aalis na lang ba ako pagkatapos lang ng isang pagkikita? Diretso akong lumapit sa harapan ni Charles. Kinamayan ko siya ng mahigpit. Sir, maraming salamat talaga sa inyong tulong. Kayo talagang mga taga-Amerika ay tunay na bayani ng ating asul na mundo. Dahil sa inyong matapang na pagtulong sa amin, nakasiguro ang aming kaligtasan. Nais ko pong ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat. Habang nakikinig si Charles sa mga sinasabi ko, ay namumula na ang kanyang sentido sa galit. Parang nakakain siya ng langaw na napakahirap lunukin. At lalong hindi niya ito mailuwa. Hindi niya ito mailuwa. Dahil kung idedenay niya, ay baka mabunyag ang lihim nilang pakikipagsabuatan sa mga pirata. Posibleng mabunyag ang lahat. At ang mas nakakainis pa ay ang batang nasa harapan niya na ito. Bagamat walang masama sa mga sinasabi. Bakit parang may pahiwatig itong nanunukso? Gumalait ang mga ngipin ni Charles. Ang pagprotekta sa mga sibilyan ay tungkulin naming mga kawal ng Amerika. Kung wala na kayong ibang kailangan, maaari na kayong bumalik ngayon din. Nakita kong nagpapaalis na si Charles. Ngunit ang pagsusuri ko ay nakastock pa rin sa 70%. Nag-isip ako sandali, at ngumiti ng napakalapad. Kagalang-galang na Ginoo. Bilang pagpapasalamat ko, gumawa pa ako ng isang kanta para sa inyo. Hayaan niyo po akong kantahan kayo. Sinasabi ko sa inyo na salamat. Dahil sa inyo, naging mas maganda ang mundo. Habang patagal ng patagal ang pagkanta ko, ay binabantayan ko ang progress ng pagsusuri. Nang makita kong tumalo na sa 100% ang progress bar, ay agad akong tumigil. At saka tinalikuran sila para umalis. Natigilan si Charles sa biglang naputol na awit. Hindi pa tapos ang kanta na ito. Bakit biglang nagsitakbuhan ang mga tao? Pakiramdam ni Charles, sasabog na ang utak niya ngayon. Pagbalik namin sa Yunhai, sa ilalim ng bantay ni Song Jinghe at ng lokal na departamento ng hukbong dagat, nakarating kami sa huling daungan para sa paglipat ng kargamento. Ihatid ang kargamento. Pagkatapos makuha ang sahod. Nag-organisa rin si Song Jinghe ng isang ingranding salu-salo. Sa mesa ng handaan, diretsyong nagtanong ang lokal na panig kung paano nadaig ang mga pirata ng makinang na barkong pandigma. Handa na nilang palakihin at ipamalita ng husto ang kwento. Ako, habang ninangat-ngat ang hita ng pato sa kamay ko, ay ikinukwento ng malaki ang nangyari sa dagat. Noong dumating ang mga pirata, takot na takot kami. Alam ninyong lahat, mga modelo lang ang mga armas namin sa barko. Wala kaming magawa, kung ano lang ang meron, iyon ang ginamit namin. May mga tao pa ngang may hawak na mop para hadlangan ang mga pirata na sumampa sa barko. Tiyo ko nga, habang sumasagka sa mga pirata, ay nasugatan ang braso dahil sa nakausling bakal sa kubyerta. Nanlaki ang mga mata ni luzeng tao sa tabi niya nang marinig iyon. Anong nangyari? Ano ba ang pinagsasasabi ng batang ito?
Kung tama ang tanda ko. Ang nakatatanda noon dahil sa sobrang taranta, nadapa. Nasugatan ang braso niya ng nakausling bakal sa kubyerta. Pero gasgas lang naman iyon. Pero wala ring sinabi si losing tao. Sa halip, pilit niyang isinubo ang pagkain. Natakot siyang mapahagalpak sa tawa. Sa sandaling iyon, patuloy ko pang ikinukwento ng makulay sa lokal na panig. Ang eksena ng makintab na pagdating ng barkong pandigma ng Amerika. Anong barkong pandigma ang kayang magbukas ng daan? Sabay-sabay ang putok ng mga kanyon. Talagang ubod ng bangis. Sobrang tikas. Parang walang hindi nito kayang abutin sa langit man o sa lupa. Parang ang Amerika ang pinakamalakas na umiira sa Blue Star. Talaga bang ganoon kalupit ang Amerika? Paano nangyari na ilang dekada na ang nakalipas na itaboy ito ng Dragon Country pabalik sa sariling lupain? Ang Amerika na nag-aangking pangunahing puwersa sa Blue Star. Pero sa ginagawa nila, hindi na maganda pang sabihin. Sa lohika, dapat galit sila sa Dragon Country. Bakit sa pagkakataong ito, napakainit ng puso nila? Pero sa oras na ito, hindi rin sila lalantad para ipahiya ang Amerika. Kung tutuusin, ang Amerika na nag-aangking hegemon ng Blue Star. Pinakagusto nilang magpasikat para gumanda ang tingin sa kanila. Kung ipapamalita ngayon ang pangyayaring ito, siguradong maiinis sila ng husto. Pero ako lang ang nakakaalam. Sa pagkakataong ito, mukhang hindi na matutuwa ang Amerika. Pagkat sa sandaling kumalat ang pangyayaring ito, baka sa mga lokal na pirata doon, ang natitirang reputasyon nila ay tuluyan ng maglaho. Ang telegramang ipinadala noon ng Yunhai. Tiyak na kumalat na sa mga nakatataas ng iba't ibang bansa. Kapag nagpadala ulit ng telegrama sina Song Jinghe at ang embahador, doon magiging mas masaya ang gulo. At gaya ng inaasahan, mabilis na tumayo si Song Jinghe at umalis ng mesa para magpadala ng telegrama. Ako naman ay abalang yumuko at nagsimulang kumain. Sa oras na iyon, bigla kong nakita na tumayo rin si tripulanteng Ji Boxiao. At hawak ang tiyan na umalis sa handaan. Napakunot noo ako. May bahid ng pagkayamot na sumilay sa mga mata ko. Noong dumating ang mga pirata, ang lalaking ito ang pinakamaingay na sumigaw ng pagsuko. Talagang nakakainis. Bata pa siya. Pero hindi niya maabot ang tindig ng mga matatandang nasa barko. Sa kabila ng dagat, si Zhou Mingyi ay halos mabaliw na sa pag-aalala. Pero hanggang ngayon, wala pa rin kahit anong balita. Nakatingin siya sa malayong dagat na kumikislap sa sinag. Mahaba pa ang lalakbayin ng Navy ng Longguo. Nakakaawa talaga ngayon. Ni ang pagprotekta sa kaligtasan ng mga mamamayan ng Longguo, hindi pa natin magawa. Sa loob niya, puro helpless at sakit ang nararamdaman niya. Pero sa mismong sandaling iyon, biglang sumagot ang satellite phone. Mula sa telepono, narinig ang boses ni Song Jinghe na puno ng saya at excitement. Lawang, yung bata na sinabi mo, nahanap na. At maayos naman ang lahat ng tao sa barko. Maaari ka nang magaan ang loob. Labis na natuwa si Zhou Mingyi. Talaga, ang ganda naman yan. Hindi mo alam. Halos mamatay na ako sa pag-aalala. Pero matapos ang tuwa, may isa siyang biglang kinutuban. Paano kaya sila nakaligtas? Huwag mong sabihing biglang nagkaawa ang mga pirata. Pero hindi pwede iyon. Mga walang kaluluwang halimaw ang mga iyon. Saan naman sila magkakaawa? Lawang, bilisan mo, sabihin mo nga. Ano ba talaga ang nangyari? Sa totoo lang, medyo litong-lito rin ako. Sabi nila ang American frigate ang tumulong. Hindi ko rin alam kung paano biglang nagkapuso ang mga iyon. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang may kumatok ng tok-tok-tok sa pinto kina Song Jinghe. Wala pang oras si Song Jinghe na ibaba ang telepono. Nakita nilang isang binatang lalaki ang nagtulak ng pinto at pumasok. May ngiting pa-cute siya habang nakatingin kina Song Jinghe at kagalang-galang na embahador. Ako si Ji Boxiao, isa sa mga trabahador sa Yunhai. Pagkarinig sa pakilala na iyon, bahagyang sumimangot si Song Jinghe. Trabahador sa Yunhai. Ang awkward pakinggan. Hindi ba't gawa lang iyon ng pamilyang Lu? Paano siya naging trabahador doon? Pero hindi rin ito malinaw na sinabi ni Song Jinghe. Pinaupo niya si Ji Boxiao. Sige, sabihin mo nga. Ano ba ang pangunahing trabaho mo sa barko nila? Pagkarinig ni Ji Boxiao yun,
Kinuskus niya ang mga palad niya. Sa pamilyang Lu ang barkong iyon. Sila lang ang mabait sa mga taga-Lu. Ako, ibang tao lang ako. Madalas nila akong tratuhing napakasama. Binubugbog at pinapagalitan ako. Lahat ng mabigat, madumi at nakakapagod na trabaho, ako ang gumagawa. Hindi ako pumapayag. Bakit naman ang isang galing lang sa baryo? Si Lu Jinghong, nag-aral at naging top-notcher pa, sige na nga lang sana. Ngayon, tumatakbo pa siya sa barko para maglaro ng mga sandata. Isa o dalawa lang naman ang pumupuri sa kanya. Malinaw na siya ang tahimik na gumawa ng napakaraming bagay. Pero bulag-bulagan naman ang lahat. Ngayon ay halos nagwawala na si Ji Boxiao. At habang pinakikinggan ni Song Jinghe ang malisyosong tono ni Ji Boxiao. Ang lalaking ito, mukhang malinis at maputi ang mukha, pati ang mga kamay niya ay. Parang hindi sa taong sanay sa mabigat na trabaho. Mas lalo pang sumimangot ang kilay niya. Sinipat niya si Ji Boxiao mula ulo hanggang paa. Hindi tuwirang sinabi ni Song Jinghe ang duda niya. Kundi tumango lang siya. At sininyasan siyang magpatuloy. Kagalang-galang na embahador. Hindi po ninyo alam, di ba? Lumabag sa batas sina Lu Jinghong at ang mga kasama niya. Ang mga pirata na iyon, hindi naman talaga nasupil ng mga Amerikano. Kundi yung mga inilagay ni Lu Jinghong sa barko nila. Hindi rin mga pekeng modelo iyon. Mga tunay at totoong sandata iyon. Lahat ay sariling gawa ng grupong Lu Jinghong. Nakita ko mismo gamit nila ang mga sandatang iyon. Para walang awang patayin ang mga piratang iyon. Ang tindi ng bangis noon. Parang buong dagat ay naging pula. Anong klaseng barko ba iyon? Sa tingin ko, mga pirata sila. Nang marinig ni Song Jinghe ang mga sinabi ni Ji Boxiao, natigilan ang lahat. Hindi ito mga piratang mukhang magara na lumalabag sa batas, kundi mga tao sa kargamentong barko. At ang binatilyong iyon ay nakakagawa pa ng kanyon at baril. Paano iyon posible? Baka naman nagsasalita ka ng kalokohan. Hindi ba si Lu Jinghong ay isa lang namang high school student? Saan siya kukuha ng lakas para gumawa ng kanyon? Hindi makapaniwala si Song Jinghe. Pati si Ji Boxiao ay pakiramdam na isa lang itong sinadyang panluloko. Ngunit sa mga matang gulat ni Song Jinghe, akala lang ni Ji Boxiao na nagkasala ng malaki si Lu Jinghong. Na may bahid ng baluktot na saya sa mukha. Ay, hindi mo pala alam. Ang lakas ng loob ni Lu Jinghong. Bago kami umalis, narinig ko mismo. Ang mga bagay na hinubog niya mismo. Nasa barko pa rin ngayon. Pero huwag kang mag-alala. Ni isang bala wala pa akong pinaputok. Kung kailangan, makapagbibigay ako ng patunay. Tinitigan ni Song Jinghe si Ji Boxiao. At kumislap ang lamig sa kanyang mga mata. Una sa lahat, hindi pa natin alam kung totoo o hindi ang sinasabi niya. Pero ang kahindik-hindik at kapal ng mukhang ito ang talagang nakakairita sa kanya. At sa dami ng taon niya sa serbisyo. Sanay na siyang magkunwari at itago ang tunay na damdamin. Walang nikatiting na sama ng loob o galit sa mga mata niya. Mabuti na lang at may bigat ang naging paglalantad mo. Pag-iisipan ko ng maigi. Pero huwag mo na itong banggitin kahit kanino. Kung hindi, tapos ang karir mo, alam mo ba? Nababahala si Song Jinghe na baka hindi mapigilan ni Ji Boxiao ang bibig. Ngayon ay nasa ibang bansa tayo. Kapag nagdulot ito ng gulo, malaking problema. Pero pagkarinig ni Ji Boxiao sa award, todo saya siya. Pakiramdam niya ay napahalagahan siya ng embahada. Gusto pa sana niyang magsabi ng mga salitang pasasalamat. Pero sa susunod na sandali, ay maayos siyang pinalabas ni Song Jinghe na may ngiti sa mukha. Pagkaalis ni Ji Boxiao, tiningnan ni Song Jinghe ang satellite phone na nasa tawag pa rin. Alam niyang malamang narinig din iyon ni Zhu Mingyi. Narinig mo rin ba ang usapan nila kanina lang? Sabihin mo sa akin ang palagay mo. Gayunman, sa kabilang linya ng telepono. Hindi pa rin nakabawi si Zhu Mingyi sa pagkabigla tungkol sa mechanical explosives. Naisip niya ang inspeksyon noon sa mechanical explosives. Marami na silang beses na inisip na totoo ang bagay na iyon. Pero ang sabi ay isang bata lang ang gumawa nito. Kaya pinabayaan na lang nila iyon, parang sinaniban ng espiritu at isinantabi. Wala siyang masabi ngayon. Pakiramdam niya ay nagpadalos-dalos siya. At biglang nakaramdam siya ng matinding swerte. Kaibigan, hindi ka ba mahihibang? Kahit paano. Ang mahalaga, walang mangyari sa mga taga-Dragon Country. At hindi niya talaga inasahan
na ang isang binatilyo ay talagang kayang gawing isang warship ang karaniwang kargamento. Lalo pa ang sunod-sunod na pasabog na iyon, na nakapagpapahiya sa panig ng magarang bansa nang hindi nila masabi. Sabi niya, bakit naman? Sa panig ng magarang bansa, malinaw namang wala nang darating para sumaklolo. Pero sa huli, sila pa ang nakaligtas sa isang bugso. Ang batang ito, talagang parang sinulatan ng langit. Nakakagulat talaga. Pagkatapos niyang maisip ang lahat ng ito, mahigpit na nagsalita si Zumingi. Ang batang ito, baka talagang henyo. Pero ngayon, huwag kang padalos-dalos. Magkunwari ka na lang na wala kang alam. Sa ngalan ng pag-iwas na maipit sa usaping pirata, ayusin mo agad ang 2 warship para bantayan at ihatid sila pauwi. Magpapadala ako ng tao rito para salubungin sila. At kumpirmahin muna ang totoong nangyari. Nang marinig ni Song Jinghe ang plano ni Zumingi, naisip din niyang makatuwiran ito. Mula simula hanggang wakas ang pangyayaring ito. Naisahan ang Amerika. Kapag nakahalata na sila, tiyak na atakehin nila ang Yunhai. Kaya ang pag-uwi sa bansa ang pinakamahalaga ngayon. Tungkol sa katotohanan, tulad ng sabi ni Zumingi, kaya pa namang siya sa atin pag-uwi natin. Nang akmang ibababa na niya ang telepono, muling nagsalita si Zumingi. Yung lalaking si Ji Boxiao. Magpatutok ka ng bantay. Huwag magkaproblema. Sabihin mo kay Luzeng Tao bago umalis. Pagbalik sa bansa, asikasuhin agad ang taong iyon. Pagkatapos magkasundo ang dalawa, agad na inasikaso ni Song Jinghe ang pag-aayos ng mga escort warship. Kinabukasan ng madaling araw, minadali niyang paalisin ang Yunhai. Mabilis ang biyahe pabalik. Kasing inip din. Pero ang kaibahan, hindi na kasing higpit ng pagdating nila ang tensyon. Dahil marami silang oras. Ang datos tungkol sa Falk escort ship na nakuha mula sa system ay inayos niya lahat. Ituring na rin itong proseso ng pagkatuto. Kung hindi, aasa lang ako sa system sa lahat. At magiging inutil lang ako. Kalagitnaan ng biyahe, dumating si Zumingi sakay ng mga warship para salubungin sila. Pagkatapos usisain ang lahat ng tao sa barko. Sa wakas ay natiyak ang buong pangyayari. Nang makita niya ang mga kanyon at machine gun ng barko na dati na niyang nakita. Ngumiti si Zumingi at tinapik ang balikat ko. Magaling ka, bata. Nakalusot mo pa ako. Pero mabuti na rin. Kung wala ang eksenang ito, hindi ko pa malalaman na may ganyang henyo na kabataang lalaki ang ating bansa. Napangiwi ako sa hiya. Tumingala ako kay Zumingi. At taos pusong nagsabi. Paumanhin po talaga, Hepe Ziu. Nakaperwisyo pa ako sa inyo. Gusto ko pa sanang magsalita ng mas maraming paghingi ng tawad. Pero pinutol ito ni Zumingi sa pagwagayway ng kamay. Sige, tama na. Tandaan mo, mas mahalaga na buo kayo kaysa sa lahat. Huwag ninyong alalahanin ang bagay na ito. Nakipag-ugnayan na ako sa nasa itaas. Hindi na ito usisain pa. Pero ang mga gamit na nasa barko ninyo, dadalhin ko na. Natuwa ng husto si Luzeng Tao nang marinig iyon. 89,757 Yunhai. Tuwang-tuwa si Luzeng Tao nang marinig iyon. Natuwa ng husto si Luzeng Tao nang marinig iyon. Bago pa makakilos ang mga taong dinala ni Zumingi, inutusan na niya ang mga tao sa barko na tanggalin ang mga ito. At inilipat ang lahat ng kanyon at machine gun sa warship. Hindi na rin nagtagal si Zumingi sa pakikipagkamustahan. Kailangan pa niyang isulat ang 11 pahinang ulat ng pag-amin sa pagkakamali. Ilang araw ang lumipas. Ligtas ding nakabalik sa paglalayag ang Yunhai. Nang muling makaapak sa lupa ng sariling bayan. Saka lang tuluyang gumaan ang loob ng lahat. Nang gabing iyon, buong tapang na nag-utos si Luzeng Tao. At nagpa-set up ng 10 mesa ng handaan sa bahay ng Lu. Para salubungin ang lahat maliban kay Ji Boxiao. Pero habang masaya at busog na busog ang lahat, biglang may narinig na mga yabag sa labas ng pinto. Isang opisyal ng militar ang pumasok kasama ang isang pangkat ng mga sundalo. Tiningnan muna ng nangungunang opisyal ang lahat. Pagkatapos ay itinok ang tingin sa akin. At magalang na sumaludo. Magandang araw kasamang Lu Jinghong. Ako si Chen Zong ng base ng hukbong dagat. Narito ako ayon sa utos na nakatataas. Pakiusap, sumama po kayo. Mabagsik at seryoso ang mukha ng opisyal.
May bahid pa ng talas ang kanyang mga mata. Nang makita ang eksenang ito, nabagabag ang lahat sa bahay ng Lu. Bakit kailangan agad siyang isama pagka-uwi niya? Tungkol sa nangyari sa dagat. Hindi na ba itutuloy ng hepe ng istasyon? Diretso nang tumayo si Lu Zhengtao. Bilisan mong pumunta sa harap ng opisyal ng militar na iyon. Seryoso? Anong klase ng mali ang nagawa ng anak ko, si Lu Jinghong? Bakit bigla niyo siyang gustong dalhin? Kung may mali man, ako na bilang ama ang hahalili para harapin yan. Sumigaw din ng sabay-sabay ang iba pang mga taga-Lu sa loob ng silid. Pinrotektahan ko siya sa likod ko. Anong mali ang nagawa ni Lu Jinghong? Wala ba kayong paki kung gusto niyong kaladkarin ang tao dahil lang? Ano bang klaseng kalokohan yan? Hindi naman masamang tao si Lu Jinghong namin. Tama, tama. Bakit? Hindi ba sinabi na hindi na ipagpapatuloy ang usapan tungkol sa pagpapakabit ng armas? Paano, ilalabas niyo na lang ba ang bata para barilin? Si Lu Jinghong ay top scorer pa nga. Habang nagsasalita ang isa't isa, halos mapanga ang mga pinuno ng militar. Paano biglang naging parang kontrabida siya? Naparito lang naman kami para sunduin ang binatang nasa harapan sa utos. Para magpunta lang sandali. Kailangan pa bang personal na puntahan ng hepe ang isang tao? Mabilis na nagsalita ang opisyal ng militar. Huwag kayong mag-alala. Wala pong masamang balak ang hepe. Gusto lang niyang makita si Little Comrade Lu Jinghong. Routine lang na pagtatanong. Hindi niyo kailangang mag-alala. At hindi rin kailangang matakot. Hindi namin pwedeng basta na lang kalagkarin palabas at ibenta ang batang ito. Nariyan din si Hepe Zumingi ng Haizu Military Inspection Checkpoint. Gayunman, hindi pa rin nabawasan ang takot sa mukha ng mga tao. Bagamat mga karaniwang tao lang sila na nagtatrabaho sa barko. Alam nila na ang paggawa ng armas ay isang malubhang krimen na pwedeng ikapahamak ng ulo. Pero ang lakad na ito ay halos bingit ng kamatayan. At lahat ng iyan ang nagligtas sa kanila. Paano nila hahayaang mag-isa ang isang bata na akuin ang lahat? Sa likod ng karamihan, napabuntong hininga ako ng may ginhawa. Tumayo ako at lumapit sa harap ng lahat para payapain sila. Mga tito at tita, huwag kayong mag-alala. Siguro may itatanong lang ang mga leader. Kampante lang kayo. Imposible namang basta na lang nila akong kalagkarin palabas at pagtutukan ng baril. Babalik din ako agad. Pagkatapos kong pakalmahin sila ng husto. Unti-unti nang bumitaw ang kaba ng lahat. Binigyan ko si Papa ng tinging nakakapagpakalma. Tapos sumama ako sa opisyal at umalis. Pagdating ko sa kinaroroonan ni Zumingi, lutang na siya sa sermon. May matandang nasa harap niya na galit at nakakunot ang kilay. Parang gusto na siyang pagalitan ng husto. Nang makita niya akong pumasok, bahagya lang na kumalma ang matanda. Pagkatapos, ibinaling niya sa akin ang tingin. Sinuri niya ako mula ulo hanggang paa na may halong kuryosidad. Pagdaka, bahagya siyang pumikit at ngumiti. Ang batang ito, interesante ka ha. Magpakilala muna ako. Ako si Yang Zhengwo. Gusto kong tanungin kung ano ang nasa isip mo. Paano mo nagawang gawing barkong pandigma ang cargo ship? Alam mo ba? Sapat na iyan para mapunta sa kulungan ang buong pamilya ninyo. Bagamat nakangiti si Yang Zhengwo. Ang sinabi niya ay nakapagpatindig ng balahibo ko. Kumurap ako. Saka ako nagsalita. General, siguradong mas malinaw mo pa kaysa sa akin. Nalaganap ang mga pirata sa dagat na iyan. Hindi pa nagtagal, may isang foreign cargo ship na napaano rin. At iyon pa lang ang naibalita. Hindi pa natin alam kung ilan pa ang hindi na isa publiko. Kung hindi ko ginawang barkong pandigma ang barko. Ang buong pamilya namin noon, kasama ang lahat ng nasa barko, ay mapapahamak sa kamay ng mga pirata. Wala rin kaming ginawa kundi protektahan ang sarili naming seguridad. Tiningnan ako ni General Yang nang mapanuri sa loob ng ilang sandali. Kasunod nito ay bahagya siyang tumawa. Bata, mukhang napakalakas ng loob mo, ah. Pero mabuti na lang at naging tama ang desisyon mo. Kung hindi niyo binago ang mga armas na iyon noong oras na iyon, baka hindi na kita nakikita ngayon. Bagamat malaking gulo ang pinasok mo. Natutuwa ako na buhay kayong lahat. Nabalitaan ko na mag-isa mo lang dinevelop ang buong set ng armas na iyon. At ilang 10,000 lang ang nagastos mo. Huwag mong sabihing nagsisinungaling ka para pagtakpan ang pamilya mo.
General, ang mga armas na iyon ay walang kinalaman sa pamilya ko. Bago pa sila magpaputok, ang akala nila ay mga modelo lang ang mga ito. Bagamat mukhang nakakatakot ang mga ito. Sa katunayan, ang bilis ng pag-atake at ang katumpakan ng target ay malayo pa sa perpekto. Wala na akong ekstrang pera para sa infrared sensor at radar control. Tumango ng bahagya si General Yang. Ngunit sa kalooban niya, unti-unti nang nagangalit ang damdamin. Akala ko ay nagbubuhat lang ng bangko si Zumingi. Hindi ko akalain na henyo nga ang batang ito. Kaya niyang mag-isa ang pagpapatakbo ng air defense gun. Habang pinagmamasdan siya, lalong humahanga si General Yang. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, nakangiti siyang nagsalita. Bata, gusto mo bang sumali sa militar? Sa galing ng ipinakita mo sa dagat. At dahil na rin sa kaunting impluensya ko. Diretso kitang kukunin sa hukbong pandagat. Hindi imposible na makakuha ka agad ng ranggo ng tinyente. Gayunpaman, umiling ako. Natigilan si General Yang ng isang segundo. Kasunod ay sinabi niya, gusto mo bang sumali sa aming institusyon ng pananaliksik sa hukbong pandagat? Hindi rin masamang ideya iyan. Kapag sumali ka sa Research Institute, bibigyan kita ng sarili mong laboratorio. Hanggat nasa katwiran. Sapat ang pondo. Sapat na siguro ang alok ko sa iyo, di ba? Umiling ulit ako. Bahagyang kumunot ang noo ni General Yang. Gusto mo bang gamitin ang teknolohiya mo para kumita ng pera? Pwede rin naman. Pero ang pinakabagong teknolohiya ay dapat mauna sa militar. Siguradong hindi ka madedehado sa bayad. Nang marinig ko ito, umiling pa rin ako. Tulala na si General Yang. Ang tatlong alok niya. Ang isa ay kapangyarihan. Ang isa ay katanyagan. At ang isa ay kayamanan. Tinanggihan niya ang lahat ng iyon. Ano ba talaga ang gusto mo? Sa sandaling iyon, nagsalita ako. General, gusto ko lang pong makapag-aral sa universidad. Bagamat may kaunti akong talento. Gusto ko pa ring makapag-aral ng sistematiko at komprehensibo. Halos mailuwa ni General Yang ang iniinom niyang tsaa. Hindi siya makapaniwala. Ngunit bigla niyang naisip na ang kabataang nasa harap niya ay bagong graduate pa lang ng high school. Pero ang talinong ito ay sapat na para gumawa ng bala at mag-upgrade ng barko. Baka nga pati ang mga propesor sa eskwelahan ay hindi kayang gawin iyon. Hindi ba pag-aaksaya lang ng oras at enerhiya ang pagpunta sa eskwelahan? Mas mabilis pa siyang usad kung diretsyo na sa trabaho. Ngunit nang makita niya ang determinasyon sa aking mga mata, pinili niyang igalang iyon. Sige, kung iyan ang gusto mo. Hindi ko alam kung kaya kang tanggapin ng longkeda para sa mithiin mo. Nang marinig ko ito, natigilan ako. Sa nakaraang buhay ko, dahil sa pangarap ni Papa, nag-apply ako sa King Bay. Pero ngayong naulit ang buhay ko at may sistema na ang isip ko. Pakiramdam ko ay mas babagay ako sa longkeda. Pero kakabalik ko lang sa buhay noon. Tapos na ang enrollment sa longkeda ng panahong iyon. Ngayon, nang marinig ko ang sinabi ni General Yang, hindi ko napigilang maging excited. General, ang ibig niyo bang sabihin, makakapasok ako sa longkeda? Siyempre, kaya ko iyan. Kailangan ko lang namang asikasuhin ang ilang papeles. Pero lamang, ikaw, bata, kailangan mo ring pumayag sa isang kondisyon ng matanda. Walang problema, basta hindi labag sa dangal at katarungan. At kung kaya ko, sabihin niyo lang, matanda. Napatawa ng malakas siyang Zeng Wuo sa narinig. Kasunod niyon, tinapik niya ang balikat ko. Talagang interesanting bata. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa sa iyo. Kamakailan ang Estados Unidos. At pati ang mga bansang nakapaligid sa ating Dragon Nation. Lalo silang nagiging palaban. Ang iniisip lang nila ay mahina na ang ating depensa sa dagat ngayon. Wala rin tayong magawa sa kanila. Kaya inaprubahan sa itaas ang 13 bilyon. Napagdesisyonan nilang bumili sa Russia ng 3,135 class. Nagagawing frigate. Gusto kong isama ka rin para makita mo. Tingnan natin kung binigyan tayo ng mga Ruso ng mga palpak na gamit. Sabi niyang Zeng Wuo. Lumungkot ang kanyang tingin. Nasapul na ng Dragon Nation ang aral mula sa mga taong iyon noon. Noon, talagang kailangan ng Dragon Nation ng napaka-advanced na sandata at kagamitan. Pero karamihan sa mga sandatang ibinenta ng mga Ruso sa Dragon Nation. Sa totoo lang, mas kilala lang kaysa sa tunay na lakas.
Hindi nagtagal, ibinaba agad sila sa ikalawang hanay. Kaya sa pagkakataong ito, malaki ang inaasahan niya sa binatilyong nasa harap niya. Kahit hindi naman kulang ang Dragon Nation sa talentong pangmilitar at pangindustriya. Pero kung may isang taong kayang mag-isa gumawa ng close-in weapon system, sa totoo lang, wala siyang maisip kahit isa. Gumastos ng ganito kalaki para bumili ng luma at lipas ng patrol ship sa dagat. At 3 lang ang bibilhin. Hindi ba sobrang lugi niyan? Sa mga mata ko, sumiklab ang ningning ng pakikibaka. Kung 13 bilyon lang din, ibigay na lang sa akin. Makakadagdag ako ng 10 Fok frigates para sa ating Dragon Nation. Ang dalawang nasa gilid ko, sina Yang Zhenguo at Zhu Mingyi. Parang natigilan sa sinabi ko. Nanatiling nakatayo ang dalawa sa kinatatayuan nila. Matagal na hindi nakapagsalita ni isang salita. Lu Jinghong, lasing ka ba sa bahay at dito ka nagkakalat ng kalokohan? Narito ka pa at nagsasalita ng kabalbalan. Punong Zhou, seryoso po ako. Nandito ang nakatataas. Paano ako mangangahas magsalita ng malaki? Nang nakikipagtalo ako kay Zhu Mingyi. Aba, bata, minamaliit pala kita. May lakas ka ng loob. Pero ang magsalita ng malaki, kayang-kaya ng kahit sino basta bumuka ang bibig. Lahat naman marunong magsabi niyan. Sige nga, ipaliwanag mo sa akin. Bakit kita paniniwalaan? Sa ilalim ng pamumuno ni Ambassador Song Jinghe, personal akong sumakay at tumingin sa Fok frigate. Sa pagbalik ko, sinaliksik ko rin ito ng husto. Naisaayos ko na ang mga pangunahing guhit at teknolohiya. Kung hindi niyo ako pinaniniwalaan, maaari kong ilabas ang mga guhit at teknolohiya. Ipasuri niyo lang kahit kanino. Bagaman hindi siguradong eksaktong tutugma ang performance. Pero siguradong hindi mahina. Dahil hindi pwedeng mabunyag ang tungkol sa sistema. Kaya maingat ang mga salitang sinasabi ko. Kung sa aktwal na basehan, tiyak na kapareho iyon ng sa Estados Unidos. Pinakamarami ng babaguhin ay ang itsura. Sa pagkakataong ito, bago pa makapagsalita si Yang Zhenguo, si Zhu Mingyi na ang nagtanong nang hindi na makapaghintay. Bata, hindi mo ba ninakaw ang mga guhit ng Estados Unidos? Punong Zhou, paano naman matatawag na pagnanakaw ang usaping teknikal na ito? Nanghiram lang ako ng aral at pinag-ibayo ang pagkatuto. At lalo na ang kanilang pangunahing teknolohiya. Paano mo naman makukuha sa isang sulyap lang? Ito ay pinaghirapan kong saliksikin sa mahabang panahon. Biglang natahimik ang loob ng silid. Hindi na nakipagtalo sa akin si Zhu Mingyi. Pero nanatili pa rin sa kanyang mga mata ang malalim na pagdududa. Ang binatilyong nasa harap niya ay henyo. Pero kahit henyo, may hangganan din dapat, di ba? Sa loob lang ng mahigit 10 araw, nakapag-aral siya ng Fok frigate. Paano naman magiging posible iyon? CJ, agad kong aayusin na may pumunta para i-verify ang teknikal na dokumento. Kung pasado, itong 1.3 bilyon, ibibigay ko na sa iyo. Basta kaya mong tapusin. Ako na ang matandang ito ang sisiguraduhing mag-a-apply ng napakalaking parangal para sa iyo. Pero may deadline ang trabahong ito. 10 taon, sa pinakamahaba, hindi pwedeng lumampas sa 15 taon. Ano sa tingin mo? Nang marinig iyon, sumilay ang munting ngiti sa aking mga mata. Fok na barkong pang-escort. Halos natutunan ko na sa daan. Pinagtitripan na naman ba ninyo ako, matanda na kayo? Sa loob ng 10 taon kapag natapos na ito. Huli na ang lahat. 1 taon lang ang kailangan sa pinakamatagal. Kahit bigyan mo pa ako ng dagdag na 2 taon. Magagawa ko pati aircraft carrier. Pero hindi pwedeng kulang ang tao, materyales at pondo. Pagkasabi nito, nanlaki agad ang mga mata ni Yang Zhenguo at Zhu Mingyi. Puno ng gulat at hindi makapaniwala ang kanilang tingin. Pakiramdam ni Yang Zhenguo niloloko lang siya ng batang iyon. Kanina, akala pa niya may pag-asa ang usapan tungkol sa escort ship. Pero ngayong nasabi na ito, pinagdududahan na niya kung nauto ba siya ng sobrang laki ng pangako. Ngayon lang siya naniwala sa sinabi ng isang binatilyo. Pero ngayon, nasabi na niya ang salita niya. Kaya napilitan siyang magpatuloy ng may pilit na tapang. Bata, ituturing ko na lang na kabataan mo ang pagyayabang na iyan. Kapag nagawa mo na ang escort ship, doon na natin pag-usapan ang aircraft carrier. Pagkasabi niyon, naghanda na siyang paalisin ako. Pero hindi ako nagmamadaling umalis. Sa halip, nahihiya akong napakamot sa ulo.
General, may isa pa akong sasabihin sa inyo. Alam ninyo na malapit nang magsimula ang klase. Kapag dumating ang oras na iyon, mangangailangan ng maraming oras ang paggawa ng escort ship. Kaya kailangan po ninyong makipag-ugnayan sa paaralan. Baka hindi ako regular sa mga klase ko. At kailangan ko rin ng hiwalay na research lab. Kapag kailangan ko na ng tao at materyales, magpapaalam ako. Isang hininga ko lang, sinabi ko na ang lahat ng kahilingan ko. Tungkol dito, mabilis namang pumayag si Yang Zhenguo. Dahil naibigay na ang napakalaking proyekto. Kung iintindihin pa ang maliliit na bagay na ito, ang damot naman tingnan. Pero may mga salitang kailangan niyang linawin. Walang problema sa lahat ng sinasabi mo. Sa oras na iyon, anumang kahilingan mo, sabihin mo lang. Pero tandaan mo, bata. Ang gusto ko ay resulta, hindi proseso. Huwag mong ibitin ako sa kalagitnaan. Tapos gagawa ka pa ng palusot para tumakas. Tiningnan ako ni Zumingi na maihalong walang magawa at paghanga. Kasunod noon, napabuntong hininga siya ng malalim. Bata. Galingan mo. Kung talagang magagawa mo ang 10 escort ship na iyon. Ikaw na ang bagong ama ng depensang pandagat. Ikaw ang naglatag ng pundasyon ng bagong uri ng escort ship ng ating bansa. Sa hinaharap, baka banggitin ka pa ng mga aklat aralin. Makalipas lang ang ilang araw. Dumating ang araw ng pagbubukas ng longkeda. Ang mga drawing at dokumentong dinala ni Yang Zhenguo para ipa-validate. Ay sa wakas nagkaroon na rin ng balita. Marahil nakita ng nasa itaas ang halaga ng mga drawing. Napaka-generous ni Yang Zhenguo at agad niyang binigyan ako ng isang hiwalay na research institute sa Mailongkeda. Binigyan niya ako ng isang hiwalay na research institute. Kaso sa ngayon, nasa paghahanda pa ang mga materyales at kagamitan. Ayos lang sa akin. Kahit noong dati, nakapasok na rin ako sa universidad. Pero noon, ibang-iba ang mga nangungunang universidad kumpara sa Longkeda. Lahat dito ay pinapatakbo sa semi-militar na pamamahala. Pagkaupo ko sa klase nang hindi pa nagtatagal. Isang lalaking nasa gitnang edad na nakasalamin ang pumasok sa silid-aralan. Diretso siyang naglakad papunta sa podium. Kumatok siya sa mesa. Matalas ang tingin niyang iginawi sa lahat ng naroon. Ako si Yan Shensing. Ako ang propesor ninyo sa pangunahing asignaturang militar. Alam ko na noong high school kayo. Kayo ang mga pambihirang estudyante ng bawat paaralan. Pero sa Longkeda, hindi na kayo naiba sa mga karaniwang mag-aaral. Mula ngayon, ang bawat semestre ninyo sa pangunahing asignaturang militar, na mababa sa 80 puntos, ay tatandaan bilang isang beses na pagkukulang, na mababa sa 60 puntos, ay itatala bilang isang malaking paglabag. Kung maihigit sa 4 na malalaking paglabag, diretsyong mapapatalsik kayo sa paaralan. Tandaan ninyo, hindi gusto ng Longkeda ang mga pangkaraniwang talento. Lalo nang hindi ito lugar para magpasikat o magpalamig. Pag lumabas ang salitang ito, nagkagulo ang buong klase. Nabakas sa mukha ng bawat isa ang hindi masukat na gulat. Mahigit 4 na beses, diretsyo ng pagpapatalsik sa paaralan. Noon ay hindi ko pa narinig na may ganitong patakaran ang Longkeda. Gayunman, wala nang dagdag na paliwanag si Yan Shensing. Mabilis niyang minasdan ang lahat. Sunod, pakilala ng maikli ang bawat isa at ang sarili ninyo. Kasabay nito, sabihin ninyo ang plano ninyo sa unang semestre. Magsisimula tayo sa hanay na ito. Medyo natigilan ang lahat sa mariin niyang tono. Pero isa-isa pa ring umakyat sa entablado ang mga estudyante. Ibinahagi nila ang kani-kanilang pangarap. Ang mag-aral ng siyensya at teknolohiya. At maging tulad ng muling pagsigla ng bansang Long. Sobrang taas at layo ng mga sinasabi nila. Habang nakikinig, nagbibigay ng puna si Yan Shensing. Hindi pangarap lang ang teknolohiya. Pag natapos mo ang pag-aaral sa aerodinamika, malalaman mo kung gaano kahangal ang sinabi mo ngayon. Maaaring sabihin ang mga pangarap. Pero kailangan itong samahan ng gawa. Kung hindi, hungkag na usapan lang iyan. Puro walang laman na salita. Mas may saysay pa ang patatas sa keyboard kaysa sa sinabi mo. Malabong pananalita. Mahigpit na tinig. At ang mga matang kumikislap ng talas. Isa-isang sinaway ang bawat estudyante. Na ikinapula ng mukha at tenga. Wala nang nakapagtindig pa ng ulo nang bumaba sila sa entablado. Mabilis na dumating ang pagkakataon ko. Kalmado akong umakyat sa entablado. Ako si Lu Jinghong. Ang plano ko sa unang semestre ay
Sadyang bumuo ng isang frigating fleet. Tungkol naman sa pangarap ko. Sana ay mahigitan pa nito ang frigating fleet. Bawat salita ko ay matatag at may bigat. Hindi kumpleto ang kabataan kung hindi ka man lang magiging mapuso. Lalo na at tunay ko na ngayong kayang gawin ito. Tulad ng inaasahan, bahagyang itinaas ni Yan Shengxing ang kanyang mga talukap. Napakaraming estudyante sa entablado. At ako pa ang unang may lakas ng loob na magsabi ng ganoon kapraktikal. Nakapukaw iyon ng kaunti niyang interes. Ikaw si Lu Jinghong, tama ba? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng sinabi mo? Alam ko. Sa narinig niyang padaskol na sagot, may bahagyang galit na sumiklab sa puso ni Yan Shengxing. Hindi ba ito pakitang tao lang para makaagaw ng pansin? Pero nang yuko niyang tingnan ang talaan ng estudyante sa kanyang kamay. Biglang napatigil si Yan Shengxing. Ang iskor ng estudyanteng ito sa Gaokao ay lampas na lampas sa cutoff. Pero sa huli, napili siyang espesyal ng hukbo. Tiyak na may dahilan itong hindi ko alam. Umiti si Yan Shengxing at tumango. CJ, ikaw ba si Lu Jinghong? Napaalala mo na sa akin ang sarili mo. Sunod na estudyante magpatuloy. Sa mga matang nakatitig sa akin na para bang ako ay isang dakilang Diyos. Matikas akong bumaba sa entablado. Talagang ang linaw ng pagpasikat ko roon. Pagkatapos ng klase, bumalik ako sa dormitoryo. Wala pa ni isang kasama sa silid ang nakakabalik. Nag-isip ako sandali. Kinuha ko ang panulat mula sa aking bag. Kanina, sa harap ng klase. Sinabi kong ang pangarap ko ay higitan ang frigating fleet. Hindi iyon basta hungkag na salita. Kundi matapos kong suriin ang frigating fleet. Lagi ko nang nasa isip ang ganitong ideya. Gusto kong lalo pang pagandahin ang sistema ng armas. Pero may kinalaman dito ang pamamahala sa power unit. At halos lahat ng hakbang sa istruktura. Hindi ganoon kadali ang magbago. Buti na lang at may system sa isip ko na tumutulong. Sa tulong ng system, maaari kong iproseso at masusing suriin ang kaukulang datos. Sa isip ko mismo, habang iniisip ko ang mga datos na ito, nagpakita rin ang system ng pahiwatig. Na-detect ng system na gumagawa ka ng blueprint ng mga armas para sa barkong pandigma. Kasalukuyang nagsasagawa ng self-check. Nang marinig ko ang boses sa isip ko, napahinto ako sandali. Na-activate na ang function ng system. Hindi ko akalaing may ganito palang function ang system. Ang close-in defense cannon at close-in defense system, pati ang optimized cannon 2, ay naglabas ng mas marami pa kaysa inaasahan ko. Hindi ko akalaing may ganitong function ang system. Natapos na ang close-in defense cannon at close-in defense system. Natapos ang optimization ng close-in defense gun. Mas marami ang output ng optimized cannon kaya mas madali na. Natapos ang optimization ng close-in defense gun. Mas marami ang output nito kaysa sa unit body kaya mas madali na. Tapos na ang optimization ng close-in defense gun. Mas marami ang output nito kaysa sa unit body. Pagkatapos, sa tulong ng system, guguhit ako ng torpedo cannon. Guguhit ako ng torpedo cannon. Ang close-in defense machine gun. Model 2020 na close-in defense machine gun. Na-optimize na ang missile launcher at iba pang bahagi. Na-optimize na ang missile launcher at iba pang bahagi. Matapos dumaan sa pagsusuri ng system. Matapos dumaan sa pagsusuri ng system. Mabilis akong nagsimulang gumuhit sa papel. Hindi ko na malayan kung gaano katagal ang lumipas. Noong malapit ko nang matapos ang pagguhit, biglang may tumapik sa balikat ko. Ano ang ginagawa mo? Bahagya akong nag-angat ng tingin na may inis. Pinakakinaiinisan ko kapag abala ako, ay may dumarating na manggugulo sa akin. Pero nang mag-angat ako ng tingin, si Yan Shengxing pala ang nakita ko. Professor Yan, bakit po kayo nandito? Sinulyapan ni Yan Shengxing ang mga blueprint sa mesa. Sagot ko ng may inis. Alam mo ba kung anong oras na ngayon? Hindi ka man lang nakadalo sa pulong ng klase sa gabi. Akala ko may nangyari na sa iyo. Kinamot ko ang ulo ko. Pasensya na po, Professor Yan. Nang naging abala ako, nakalimutan ko ang oras. Pero sakto ang dating mo. Ang blueprint ko para sa upgrade ng mga armas ng frigate ay halos tapos na. Tingnan mo nga kung may pwede pang idagdag. Nang marinig iyon, napakunot ang noo ni Yan Shengxing. Ano ang narinig ko? Blueprint para sa upgrade ng mga armas ng warship.
Blueprint para sa upgrade ng mga armas ng warship. Hindi kaya palusot lang ng bata para takasan ang klase. Easy, maghanap ka naman ng mas kapani-paniwala. Easy, maghanap ka naman ng mas kapani-paniwala. Easy, maghanap ka naman ng mas kapani-paniwala. Ano ba iyan? Kung sa isang hapon lang ay makakabuo ako ng blueprint ng armas. Kung gayon kami sa mga nakalipas na taon. Ano na lang ang saysay ng ilang taon, kahit higit 10 taon, naming pagbabad sa laboratorio para mag-research. Kinuha ni Yan Shensing ang mga blueprint sa mesa at handa na sana siyang manermon. Pero nang makita niya ang bawat pahina ng blueprint, ang siksik-siksik na mga datos at formula, ang mga formula at guhit ng disenyo, hindi napigilang mandilat ni Yan Shensing. Hindi napigilang mandilat ni Yan Shensing. Matapos pa niyang tingnan ng ilang ulit. Lalo pang nanlaki ang mga mata niya. Lalo pang nanlaki ang mga mata niya. Maging ang bahagi ng aerodynamics ay halos walang mali. May ilang bahagi pang ang hindi niya maintindihan. Hindi na niya alam kung gaano katagal niya itong tinitigan. Pagkaraan ng mahabang sandali, huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay tiningnan niya ako ng lubos na gulat. Paano nakuha ang mga theoretical na datos na ito? At paano naman ang mga prinsipyong pang-inhinyeriya na ito? At ilan pang mekanika sa aspetong ito? Paano mo kinwenta iyon? Hakbang-hakbang ko iyong kinwenta. Paano iyan magiging posible? Alam mo, si Yan Shensing mismo ay nasa pananaliksik din. At may pagtuturo pa. Kaya nga lang niya nakokontrol ng kaunti ang mga datos na ito. Pero itong bata na ito sa harap natin. Sobrang hindi ka pani-paniwala. Pero hindi nagtagal. May naisip siyang bago. Sandali. Sabi mo ngayon, gagawa ka ng isang barkong pandigma. Ibig bang sabihin, seryoso ka? Mariin akong tumango. Yan Shensing. Nang makita niya ang matibay kong tingin, hindi niya napigilang bumilis ang paghinga niya. Pagkatapos, inaasahan niya akong sinabi. Baka pwede akong tumulong sa'yo. Maraming salamat, Professor Yan. Madali na ang susunod na mga oras. Habang dumarating ang mga kagamitan at materyales ng instituto. Lalong kumakaunti ang oras ko para pumasok sa klase. Halos buong araw nasa instituto na lang ako. Ngayon may pera, may tao, may materyales at may kagamitan na. Kaya ang bilis ng trabaho, grabe. Pagkalipas ng 2 buwan ang Longxi. Tinitigan ko ang binagong Fok escort ship sa harap ko. Satispiko akong tumango. Hindi mas tama kong sasabihin. Ngayon, dapat itong tawaging barkong pandigma ng Longxi. Noong araw ng water launch test ng barkong pandigma ng Longxi, personal na nagdala si Yang Zhengguo ng mga tao. Maging si Zumingi na nasa malayo sa Haizhou ay dumating din. Sa harap ng maringal na barkong pandigmang ito, puno ng gulat ang mga mata ng lahat. Inakay ko ang lahat papunta sa barko. At nagsimulang magpakilala. Mga Ginoo, pakiusap tingnan ninyo. Dito pangunahing nasa firing zone ng mga kanyo ng barko. At sa bahaging ito, helicopter landing deck. Ang barkong pandigmang Longxi natin. Bagamat humalaw ito sa Fok escort ship, mas malakas ito ng 30% sa kabuuan. Pinakamalaki ang lamang nito sa armas. Sunod, ipapakita ko sa inyo. Sa ilalim ng aking operasyon agad. Isang electronic announcement ang umalinggangao sa control room. Isinasagawa ang missile check. Tapos na ang check. Tapos na ang check. Ina-activate ang missile. Pagkalaglag ng electronic announcement. Isang bugso ng asul na ninggas ang biglang sumirit. Halos sa isang kisap mata, kumawala ang missile mula sa likurang launch area. At rumaga sa pasulong ng napakabilis. Nararamdaman pa nga ng lahat habang mabilis itong lumilipad. Ang nakakakilabot na presyon na dala nito. Si Zumingi man o si Yang Zhengguo. May bakas ng pananabik sa kanilang mga mukha. Mahigpit nilang sinusundan ng tingin ang unahan. Halos mapasigaw sila sa lugar. Pero, sa isang iglap, narating na ng misil ang gilid ng target ship sa kabila. Kasunod ay isang malakas na pagsabog. Pagkatapos ng nakakasilaw na liwanag, isang ulap singaw ang umangat sa langit. Kasama ng init na itinaas nito ang alingasaw ng pagsabog. Sa isang iglap, winasak ang dating buo na barko at ginawang wasak-wasak. Natulala ang lahat sa lugar. Tiningnan ko ang screen. Pasado ang bilis. Mga 1.5 Mach siguro.
Si Zumingi, isang malaking lalaki. Napaluha pa sa harap ng lahat. Sa pagkakaroon ng barkong pandigmang Longsi. Sa wakas, matitindigan na rin ng ating bansa ang dibdib nito sa dagat. Baka ang binatang ito sa harap natin ay talagang magiging gaya ng sabi niya. Ama ng depensa dagat ng bansa.